Pag hindi tama ang lumalapit sa akin, hindi ko tinatanong ang taong yon o hindi ko na-question yung taong yon, kundi na-question ko ang sarili ko, why? Bakit ko na-attract yung mga taong ito? Kung anong turing mo sa iyong sarili, yun ang magiging buhay mo. Okay? So, mayroon akong kaibigan na sinasabi niya sa sarili niya na hindi ako mabait. Mayroong mga taong walang tiwala sa kanilang sarili. Paano kapag kakatiwalaan ng tao kung ikaw mismo walang tiwala sa iyong sarili? Nagtatampo ka, bakit ang tao ay walang tiwala sa iyo? Na-attract mo lang yung mga taong yon o yung mga karanasan na yon dahil kung paano mo ituring ang iyong sarili. Kung bakit ang ating isipan, ang ating salita ay gano'n na lang kamakapangyarihan, gano'n na lang minamagnet yung mga karanasan at yung mga taong lumalapit sa buhay natin ay hindi yung basta nagkataon lang. Yun ay nagmamatch lang sa kung ano ang iniisip mo, kung ano ang pag-uugali mo, at kung ano ang sinasabi mo. Ayon sa Exodus, Kabanata 20, talata 7. Okay? So, ayon dito, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sinumang gumamit nito ng walang kabuluhan. So, ano ang ibig sabihin niya ng huwag mong gamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh? Kung Kristiyano ka, naniniwala ka na si Jesus ay nananahan sa'yo dahil binigay na siya sa atin ng Diyos Ama. So, si Jesus ay nananahan sa bawat taong may pananampalataya kay Jesus Christ. Alam niya na nananahan sa kanya si Jesus Christ. So, ang Espiritu ni Jesus Christ ay Diyos dahil siya ay anak ng Diyos. So, kung sinabi mo sa iyong sarili na hindi ka mabait, na hindi ko kaya yan, na mahirap ako, na magkasakit ako, ito ay mangyayari sa iyo. Dahil ang sabi niya, paparusahan ko ang sinumang gumamit nito ng walang kabuluhan. Ang sinabi mong ako ay hindi mabait, yung ako is the God in you. I am. So, kung sino man ang gumamit ng ako, pangalan ni Yahweh, ay paparusahan niya ang sino mang gumamit nito. So, ano ang parusang igagawad sa'yo? So, mga taong hindi mababait, ipapadala sa'yo. Yung sinabi mong hindi ka mabait, hindi ka magiging mabait. Dahil yun ang turing mo sa sarili mo. Kung paano natin ituring ang ating sarili, sa isipan, sa salita at sa gawa, yun ang magiging buhay mo at yun ang magiging karanasan mo. So, napakagandang balita ang ating natutunan ngayon. At ayon pa sa Isaiah, Kabanata 55, talata 11, ganyan din ang aking mga salita. Aking mga salita. Hindi ito mawawala ng kabuluhan. Isa sa katuparan ang aking ninanais at isa sa gawa ang aking layunin. So, ang aking salita, ang aking ninanais, at ang aking layunin, that is you. Ikaw yun. So, kung ano ang iyong salita, at kung ano ang iyong ninanais, at kung ano ang iyong layunin, ito ay isa sa katuparan, at ito ay hindi mawawala ng kabuluhan. So, mangyayari sa iyo kung ano man ang iyong sinasalita, kung ano man ang iyong ninanais, at kung ano man ang iyong layunin. Mababasa yan sa Isaiah 55:11. So, kung mapapansin ninyo na aking laging binabanggit kung bakit mahalaga ang ating salita at kung paano natin ituring ang ating sarili, kung naalala ninyo sa Juan, Kabanata 1, talata 1, na sinabi doon, sa umpisa pa lamang ay noroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So, si Jesus ang salita. Dahil siya ang kasama ng Diyos. Siya ang anak ng Diyos. Siya ay Diyos dahil siya nanggaling siya sa Diyos. Tayo ay tao dahil nanggaling tayo sa tao. Ang hayop, tinatawag na hayop dahil nanggaling sila sa kapwa hayop. So, si Jesus ay hindi tao dahil siya ay nanggaling sa Diyos. Ang pagiging tao ni Jesus sa lupa ay isang proseso para iligtas ang mga tao sa sanlibutan dahil mahal ito ng Ama. Nang mapagtagumpayan na Jesus ang krus, ibinigay si Jesus sa atin ng Diyos Ama. Kung sino man ang maniniwala sa ginawa ni Jesus, sa isa ng katuparan ni Jesus sa lupa, sa sangkatauhan, siya ay maliligtas.
Ibig sabihin, kung sino mang maniwala sa kanya, may pananampalataya sa kanya, may pananampalataya sa kanya, hindi lamang sa gawa, kundi sa isip at sa salita. So, ang ating salita na namumutawi sa ating bibig, ayon ang ating buhay, dahil yon ay may buhay at espiritu. So, kailangan mong malaman ito para mag-ingat ka sa kung anong sasabihin mo. Dahil kung anong sasabihin mo, yun ang magiging buhay mo, yun ang magiging karanasan mo. Kung bakit ang mga tao ay nakakaranas ng masalimuot na buhay dahil yung kung paano nila ituring ang kanilang sarili, kung paano sila mag-responde sa kanilang kapaligiran. Galit ka araw-araw. Tapos may mga taong lumalapit sa'yo na nagpapagalit sa'yo. Kung anong ugali mo, ima-match din yun sa mga taong lumalapit sa'yo. Kaya minsan, pag hindi tama ang lumalapit sa akin, hindi ko tinatanong ang taong yon o hindi ko na-question yung taong yon, kundi na-question ko ang sarili ko, why? Bakit ko na-attract yung mga taong ito? O bakit ko na-attract yung taong yan? Dahil yan ay na-attract mo is because kung ano ang iniisip mo sa pang-araw-araw na buhay. Na na-attract mo lamang sa pamamagitan nila. Pag sinabi mong, ay masakit ang ganito, ay masakit ang ganyan, mahina ang katawan ko. O mahina ako, hindi ako magaling. O hindi ko kaya yan. Ikaw lang ang may kaya lang yan. So binigay mo ang power mo sa taong yun. Dahil sabi mo, ikaw lang may kaya niyan. So ibig sabihin, wala kang kakayanan. Hindi mo kaya, siya lang ang may kaya niyan. So you give your power to that person. Kailangang aware ka sa kung ano ang sinasabi mo, dahil kung ano ang sinasabi mo, yun ay magiging buhay mo. Yun ay magiging karanasan mo. Yun ay magiging ikaw. Kung ano sinasabi, yun ay magiging ikaw. Kung ano ang iniisip mo, yun ay magiging ikaw. Dahil ang sinasabi dito, huwag mong gamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh. Si Yahweh ay nananahan sa'yo. So pag ginamit mo ang ako na, ako ay bobo, ako ay tanga, ginamit mo ang salitang yan, which is si Yahweh, na iyong Diyos, at tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. So, pag sinabi mong bobo ka, then you will become bobo. Hindi ako mabait, then lalabas sa ugali mo, hindi ka mabait. Because, paparusahan kung ano sinabi mo, babalik sa'yo. So, instead na tayo ay magsalita ng hindi maganda, sabihin na natin ang maganda. Para maganda ang balik, maganda ang karma. Pag sinabi mong mabait ako, then lahat ng mga mababait na tao ipapadala sa'yo. Sinabi mo ngang mabait ka, pero yung isip mo ay hindi mabait. Hindi nagmamatch doon sa sinasabi mo. Kailangan ang salita, ang isip, at ang gawa ay naaayon sa iyong pananalita. Pag sinabi mong mabait ka sa puso, mabait ka sa isipan. Okay? Pag sinabi mong kaya mo, mayroon kang courage na subukan ito. Dahil sinabi mong kaya mo. So, hindi ka titigil hanggat hindi ito magiging successful ang ginagawa mo. So, yung nakadiscover ng ilaw, hindi siya tumigil hanggat hindi napailaw ang kanyang invention. 1,000 times siyang sumubok. 1,000 times siyang na-fail. Pero hindi siya sumuko. Naging successful siya. Napailaw niya. 1,000 times siyang na-fail. So, ibig sabihin, 1,001 times siyang nag-success o nagtagumpay sa kanyang invention. Hindi siya tumigil dahil alam niyang kaya niya. Dahil alam niyang mapailaw niya. Ganon ang kanyang paniniwala sa kanyang sarili. Kung sino mang nagsalita ng walang kabuluhan, babalik din sa kanya. Ito ang parusa sa mga gumamit ng salita ng walang kabuluhan. Kung ano ang sinabi mo, babalik sa'yo. Hindi lamang yan salita ng mga matatanda noon, hindi lamang yan salita ng mga magulang natin noon, kundi yan ay naaayon sa Biblia. Okay? So, kailangan nating ingatan ang ating salita dahil ang ating salita ay magki-create o maglilikha ng ating karanasan, ng ating buhay, ng ating kapalaran. Guys, ituring natin ang ating sarili ng positibo.
Sa pamamagitan kung paano natin i-define ang ating sarili, yon ang definition din ng ating kinabukasan. So kung gusto mong mabago ang iyong bukas, simulan mo ngayon. Kung ikaw ay nagiging negatibo ngayon, na sinasabi mo yung sarili na hindi ako mabait, hindi ko kaya yan, hindi ako magaling dyan, bobo ako, tanga ako, simulan mo na ngayong baguhin ang iyong pagturing sa iyong sarili. Dahil kung paano mo ituring ang iyong sarili, yun ang magiging kapalaran mo. Yun ang magiging buhay mo. So, hindi mo naman gustong magiging weak ka, di ba? So, hindi mo naman gustong mamuhay sa salat. Ibig sabihin sa kahirapan. Kaya ngayon, pagising pa lang ng umaga, magpasalamat ka na. Dahil doon nagsisimula ang positibong pananaw mo sa buhay. Magpasalamat ka kung anong mayroon ka. Kung pagising mo pa lang ng umaga, may paghinga ka. Dahil sa pagtulog natin, hindi natin alam kung magising pa tayo. Labas mo ng bahay, nakita mo ang araw na sumisikat. Kita mong positibong humingiti na sa'yo ang kalikasan. Paman dumadating, ipagpasalamat mo na. Maraming salamat, Panginoon, sa blessings na darating na nakalaan para sa akin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkain namin na ihahanda ko mamaya. Maraming salamat, Panginoon, sa aking asawa, sa aking anak, sa aking mga magulang, sa aking pamilya. Maraming salamat, Panginoon, at sila'y healthy. Maraming salamat, Panginoon, sa peace of mind. Maraming salamat, Panginoon, sa blessings. Maraming salamat, Panginoon, sa happiness. Maraming salamat, Panginoon, sa joy. Maraming dapat ipagpasalamat. So, magalak. Isipin mo, magalak, magalak, magalak. And then everything will unfold. Magiging masaya ang buhay mo. Huwag kang mag-focus doon sa nagbibigay sa'yo ng sadness. Mag-focus ka doon sa nagbibigay sa'yo ng joy. So, the third one, mag-pray. No? Pumasok sa iyong isipan ang hindi maganda, i-cut mo agad. Sabihin mo, mabait ako. Wala akong ibang gagawin ngayon kundi magpasaya ng tao. Wala akong ibang gagawin ngayon kundi mag-share ng joy, peace. Sabi ko sa kaibigan ko, huwag mong sabihin sa sarili mo na hindi ka mabait dahil may nasasaktan. Ha? Yes, may nasasaktan. Yung sarili mo ang sinasaktan mo. Because maraming mga taong darating sa buhay mo na hahamunin ang iyong salita. At magtataka ka, bakit na-attract ko itong mga taong to? Dahil kung paano mo ituring ang iyong sarili, sino pang magturing ng maganda sa'yo kung ikaw mismo sa sarili mo hindi mo tinuturing ang iyong sarili na mabait ka? Ituring natin ang ating sarili sa maganda lamang. Let us pray. Panginoon, narito kami sa iyong harapan. Humihingi ng iyong awa. Napatawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan. Alam namin, Panginoon, na naging mahina kami. Ganon din, Panginoon, ang aming mga pamilya na nagkasala dahil hindi ka nakilala. Nawa, Panginoon, hipuin mo ang kanilang mga isipan. Hipuin mo ang kanilang buhay na para magkaroon ng pananampalataya sa iyo at magkakaroon ng takot sa iyo. Panginoon, sa oras na ito, alam naming nariyan ka. Alam mo ang aming mga pangangailangan sa buhay. Hangad namin, Panginoon, ang iyong presensya at patnubay sa lahat ng aming gagawin. Na ibigay mo sa amin ang pagpapala. Gabayan mo kami, Panginoon, sa tamang landas. At bantayan mo kami, Panginoon, na wala kaming ibang sasabihin sa aming sarili, kundi mabuti lamang. Sa ikaluluwalhati mo, Panginoon, ang aming gagawin, ang aming sasabihin, at ang aming iisipin. Ikaw na ang bahala, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. Protektahan mo sila saan man sila ngayon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng malakas, masigla,
na pag-iisip, na buhay, at kagalakan, Panginoon. At wala kami, Panginoong, isipin at isentro sa aming buhay, kundi Ikaw, Panginoon, para sa kaluwalhati ng Diyos Ama sa langit. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, bilang anak ng Diyos at bilang sugo ng Ama na nagsalarawan sa amin ng tunay na pagmamahal at kapayapaan. Salamat, Panginoong Hesus, sa sakripisyo upang iligtas kami. Maraming salamat. Maraming salamat. Binabalik namin ang papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoong Hesus, na aming Diyos. Amen.